tinatawag na Hungering for God's Word. Okay? Ito po ay matatagpuan natin sa unang Pedro chapter 2 verse 1 to 3. Okay, ito po ang pangwakas na bahagi na ating pag-aaral dito sa talatang ito. At mangyari po na tayo muling tumayo at ating pong basahin ang salita ng Diyos nagsabay-sabay. Okay, 1 Peter chapter 2 verse 1 to 3. Kaya nga, taligdan na ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaya, pagkukunwari, pagkainggit, at paninirang po. Gaya ng sanggol, kayo'y manabi sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo sa pamagitan ng pananampalataya hanggang makamtan ninyo ang ganap na ligtasan. Sapagkat sinabi sa kasulatan, naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Ito po ang salita ng Diyos. Pwede na po kayong maupo. Okay? So, again, sa ating pong pag-aaral, ito po yung mga elemento o mga bagay na magpo-contribute para tayo ay magkaroon ng desire sa salita ng Panginoon. So, yan po yung pinaka-ugat o yung pinaka-tema natin. Magkaroon tayo ng pagnanais o pagnanasa kay pagkatuhaw sa salita ng Panginoon. At bilang review ay ating pong tatalakayin ay yung tungkol sa remember your life source. Okay? At yun po ay nakuha natin sa salitang therefore. Okay? So, ang life source po natin, alam natin na tayo ay nakaranas ng great power of God. Naranasan na po natin yung kapangyarihan ng Diyos sa atin. Okay? So, hindi po din natin dayain ang ating sarili. At alam po natin, ang tinutukoy po dito ay yung ating salvation. At ngayon din ay hindi lang yung ating salvation, kundi yung patuloy po tayong nakakaranas ng tinatawag na sanctification o pag-aaring banal sa aking Panginoon. Okay? So, ang tinutukoy po nga doon sa remember your life source. Sabihin, dati po tayong patay, tayo binuhay ng Diyos sa pagitan ng kanyang salita. Diba? At naligtas po nga tayo. Pangalawa ay tinalakay natin yung eliminate your sins. The more na nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, ang gagawin niyan ay aalisin yung ating mga kasalanan sa ating buhay. Okay? Para ka magkaroon ng desire sa salita ng Diyos, dapat mawala yung mga kasalanan. Okay? Yan nga yung sinasabi, ano yung mga kasalanan? Lahat ng kasamaan. Lahat ng pandaraya. Lahat ng pagkukunwari, pagkainggit, at paninirang uri. Okay, so yan po yung pangalawa. At ngayon, sa ating pagpapatuloy, ay yung pangatlo, admit your need. Okay? Dito tatalakayin natin yung tungkol sa discussions of self-sufficiency. Akala ng iba, hindi niya na kailangan ang salita ng Diyos. Sapat na yan, kaya ko na mabuhay. Okay? So, you may think you need nothing, but that's not the case. Kaya akala mo na wala ka ng pangangailangan sa buhay mo, kayang-kaya mo nang mabuhay, wala kang salita ng Diyos. Dapat hindi po yun ang totoo. Okay? At dito makita natin, balik tayo sa ating talata na ating tinatalakay. Sabi nga sa verse 2, sabi niya, gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na espiritual. Okay? Sa wikang Ingles, sabi niya, like newborn babes crave the pure spiritual milk of the Word. Kita niya, hihimay-himayin natin. Okay, dito bibigyan natin ng emphasis yung salita na like newborn babes. Okay? Sabi niya, sa Greek, yung babe po, sabihin ay prepaid, yung po ibig sabihin babe or baby. Ibig sabihin ng baby na yun, yung bagong panganak. Okay? Tignan nyo? At ang katunayan, yung prepaid na binabanggit dito, o prepus, in the plural, was used to speak of a nursing infant still at the mother's breast. Yung pinapasuso pa ho siya ng kanyang ina. Yung bagong panganak. Kaya tuloy naalala ko yung apo ko. Nandun po ako nung isinilang siya. First day ay talagang hindi ko
binubuhat yung bata kasi maliit pa eh. Hayaan mo muna yung nanay. Di ba? Huwag mo agaw. After 2 days, nung aalis na po sila, lalabas na, siyempre si Kim ang runner, siya yung magbabayad. So CJ naman yung nagpe-prepare ng mga gamit. Doon po kineri yung aking apo. Okay? So masarap pala magbuhat ng bata. Okay? May bagong panganak. Okay? At dito, makita natin, hindi lang po basta sinabing prepare o baby, ginamit din po sa wikang Greek ay yung antigenotus. Okay? Ang ibig ko sabihin yun, newborn po. Okay? So, hindi lang po siya na-breastfeed, kaya pinapasuso yung bata, kundi tinutukoy po dito bago talagang panganak at breastfed baby po siya. Tignan nyo, yun po sinasabi, like a newborn baby. Okay? So, ito po yung tinutukoy ni Pedro na yung bagong panganak, tulad ng bagong panganak. Okay? So, instant siya, bagong panganak, na galing sa tiyan ng kanyang magulang. At anong kailangan ng bata, bagong panganak? Ano, tingin nyo? Gatas. Okay? At saan siya kukuha ng gatas? Ha? Sa baboy? Sa cow? Sa nanay. At yan po makikita natin, pagkapanganak, napakapagkapanganak pa lang ng bata, saan siya kukuha? Sa breast ng kanyang ina. Nasaan po galing yun? Ipineper po ng Diyos. Okay? Maliwanag? Okay. So, yun po yung kagandahan po na ito. Okay? So, tandaan po natin, naalala ko tuloy yung, di ba may allergy yung aking anak? Ay, yung apo ko. Anak ko tuloy. Sabi kasi ng nanay ko, baka mana sa iyo kasi ikaw, allergy ka sa cow's milk. Yun ang assumption ng nanay ko. Sabi ko, hindi pa naman nainom ng cow's milk si Sammy. Breast milk pa yun. Kaya hindi po pwede yung sinasabi niyo. Hindi naman cow si CJ. Awa siya. Tama ba ako? So, yun po yun. Pero gusto ko, wala yung aking ngayon. Okay. Usually, pag bagong panganak, anong ginagawa ng iba? May preparasyon niya, di ba? At damit. Lalo na kung alam niya kung lalaki at babae, di ba? So, bibili ng damit yan, na isusuot, tapos dedekorasyon na yung wall, di ba? Kung babae, pink, blue, kung lalaki, kagaya nung sa amin noong araw, may pink, may blue. So, kasi in-expect namin may lalaki sama. Okay? So, may mga curtains din siya, may blanket din siya, di ba? At yung mga isusot na butitos ba yun, yung mga sapatos, nanay ko, binili Nike. Akala niya sapatos siya pala, medyas lang. Okay? So, gusto natin yun. Pag merong bata, ay pineprepare natin yung kwarto, damit, isusuot, di ba? Pero tandaan po natin yan. Okay? Sa punto de vista ng bata, wala siyang pakialam doon. At bagong panganak, wala siyang pakialam sa blanket o suot niya. Ang gusto ng bata yan, the baby only cares about one thing. Ano yun? Gatas. Okay? At yun lang ang kanyang gusto. Bigyan mo ako ng gatas, gusto ko pa. Okay? So, ganun pong kasimple yun. Iisa lang po. Okay? At alam natin, kapag hindi nakainom ang gatas, ang bata, anong gagawin niya? Ha? Iiyak siya. Yan po yung napatunayan ko sa aking apo. Ay, palbasa ako nga, 2 days lang, hawak-hawak ko na yung apo ko, yung amoy ko. Alam niya na. Okay? Pero isa pong kaibahan, pag iniwan ko ni CJ, wala rin si Kim, may meeting. Naku po, yung aming sarap ng aming laro, pag umiyak na, hindi mo na mapatahan. Kasi bakit? Gusto. Okay? At nung pagkatapos siyang kuminom ng gatas, pinagalitan ko siya. Ikaw hindi kita mapatahan. Nagagalit siya. Ang punto ko, ang bata, kahit na anong sayo-sayo mo dyan, tig-tig-tig-tig-tig,
pag nagutom siya, gusto niya ng ano? Gatas. Kanya? So, sabi nga rin yung kaibahan, kahit kay Kim, okay, hawak niya, pag gusto niya, si CJ, kasi yung nagbibigay ng gatas, iiyak pa rin kahit Kim. Kahit lalo na ako, sabi ko, malaki lang, deti ko, pero walang gatas to. Malaki lang dyan ko, okay? Dito siya natutulog. Okay? Yung pong kaibahan. Ngayon, sa magulang niya lang makukuha yung gatas. Okay? So, ano yung gusto natin ipakita dito? Tayo ba katulad ng bata ay nananabik sa salita like a newborn baby cries its mother's milk? Ganun ba tayo? Na yung hinaharap natin kahit sabihin natin may umaaliw sa atin, meron nagko-comfort sa atin, di ba, sa ating buhay, pero walang papalit sa mother's milk. Hindi niya? Sa salita ng Panginoon. So ito po yung pinapakita ni Pedro sa atin. Okay? Kahit masabihin natin yung bata, hindi pa naman siya kakain like a newborn. Hindi pa. Tayo ngayon may mga potato chips, mga kung ano-ano yung mga pakain, di ba? Chocolate, di ba? Pero tandaan po natin, hindi po makaka-reaksyon sa pangangailangan ng isang sanggol na katulad ng mother's milk. Okay? Paliwanag po ba yun? Okay. So, the mother's milk, okay, ay ito po ay design mismo ng Diyos bilang antibodies. Okay? Ang antibodies po ito po yung nagpo-protekta. Okay? Sa malitang sanggol pa siya, di ba? Hindi po naman pwedeng lagyan ng mga immunization niya, mga bakuna, bata pa yan, di ba? Galing po sa gatas ng ina ang mga antibodies. Ito po yung mga pangontra sa mga germs o mga bacteria na maaari niyang malanghap. Okay? Hindi lang po siya antibodies, ito po ay nourishment. Okay? Para mabusog siya. Maging healthy siya. Tama? Mabusog. Ito po yung pagkain niya. At hindi lang po yan, ito po ay defense mechanism niya po sapagkat lalakas ang kanyang immune system. Okay? Naintindihan niyo po yan? So, yung po makita natin na ang bata, okay, hindi niya nang gusto ang gatas dahil sa kanyang flavor, okay? Kasi wala pa naman siya makukumpare. Gatas pa lang naman kanya naiinom, okay? And then, makita po natin dito na bagamat ang bata, paglaki na kagaya ng 6 months na, naghahanap na yan ng iba, okay? So, pero by the time na kailangan niya yun ang kanyang gagamitin para siya ay mabusog at sa kanyang protection. Okay? At hindi lang po yan, it is God's wonderful, beautiful, tender way to nurture the intimacy between the mother and the child. Nakita niya? Yung pong kaibahan. Yan nga, nung isang araw, bit-bit ni Kim, yung kanyang anak. Okay? At may kausap sila na isang babae din. Ang sabi ni Kim, akala ko pag babae, malapit sa lalaki. Pero tandaan niyo yun, pagkat may katotohanan yun, pero hanggat bata pa, at dumedede yung bata sa nanay niya. O niyan? Hanapin niya ang kanyang nanay. Kasi bakit? Yun ang nagbibigay ng ano? At yun ang pamamaraan ng Panginoon para magkaroon sila ng ano? Intimacy. Okay? Yung palagayan ng loob. Bagamat nga, si Kim ay tatay na, ako ay lolo, ay kilala niya na ako. Pero kapag gutom niyan, nanay pa rin yan. Ay, minsan nga pumunta lang sa toilet, si CJ, nawala sa paningin niya, hahanapin eh. Kasi na-develop po yung intimacy. Naku niyo po ba yun? So, yan po yung makikita natin na kagandahan. At tingnan po natin yung pagkakambing, yung analogy na sinasabi ni Pedro. Ano yung mga spiritual na makikita natin sa pagsabi ni Pedro sa atin na katulad ng isang bagong anak, newborn babes. Okay?
dapat manabik tayo sa salita ng Diyos. Bakit? Sabi ko dito, craving the word, yung salita ng Diyos, kasi ito yung source ng ating buhay. Kung ang isang bagong sanggol, hindi nyo pa ininumin ng gatas, ano mangyari sa kanya? Mamamatay siya. Diba? Hindi siya sisiglang. Tama? Makamlay, sakitin. So, kinakailangan ay manangan tayo sa ating buhay spiritual. Kailangan natin ang salita ng Diyos para magkaroon tayo ng buhay. Kaya nga nakatakbo tayo ng kaligtasan. Pangalawa, craving the word as our antibodies. Okay? Yung pangontra yan sa kasamaan na ginagawa ng mundo. At ang Word of God is our hope of protection sa mga paninira o sa myriad of disease, okay, that threatens us under the subtleties of Satan's device. Okay? So, protection po natin yan, salita ng Diyos, diba? So, weapon natin yan sa mga pandaraya. Diba? Yan po yung ginawa agad eh. Pansinin nyo. Diba, nagsalita ang Panginoon, makakain nyo ang lahat, maliban sa isang, diba? Pero anong ginawa ni Satanas? Dinaya sila. Hindi totoo yan. Hindi ka nanangan sa sinabi ng Diyos. Okay? Pinagdudahan mo. Tandaan po natin, kabaliktaran lagi ang diablo ng Panginoon. Kung ang Diyos ay banal, si Satanas ay ano? Masama. Kung ang Diyos ay nagsasabi ng katotohanan, si Satanas ay ano? Nagsasabi ng ano? Kasinungalingan. Kaya paano tayo mapuprotektahan sa sinungalingan at pandaraya ni Satanas? Ang salita ng Diyos. Kaya ganyan, kung makita natin sa salita ng sa Matthew, di ba? Nung tinukso ng diablo si Jesus, anong sinagot niya? Nasusulat. Alam niya ang Biblia. Alam niya kung kailan ito gamitin. Kaya dapat tayo ganun din. Manangan tayo. Hanapin natin yung salita ng Diyos. And also craving the word because it speaks of intimacy. Lalo tayong napapalapit sa Panginoon. Ano niya? And the more na nag-aaral ka, nagbabasa ka ng salita ng Diyos, lalo kang napapalapit sa Diyos. Walang ang hanapin na iba. Diba? Kung meron mga taong mag-aaliw sa iyo, magbibigay sa iyo ng kasiyahan, iba yun. Yung baga sa isang bata, iba yung nanay, sapagkat iyon ang nagbibigay ng gatas. Okay? So, makikita po natin to, the more na meron tayo craving for the Word of God, it draws us, okay, to the arms of God. Nasa bisig ka ng Panginoon. Diba? Pag hawak-hawak na ng nanay ang bata, dahil may bago sila, tahimik na yan, at panatag na siya. Okay. So, tanda po natin, alam nyo, nakakalungkot sa loob ng church, okay? Ang nangyayari ay nasa-satisfy na lang ang mga tao sa mga junk food. Okay? Mga kung ano na lang. So, alam naman natin, kapag junk food ang kinakain mo, nawawala yung appetite mo para sa pure and contaminated spiritual milk of the world. At nangyayari, ikaw ay nagiging mahina, malnourished, unprotected, and lack of intimacy with God. Ang nangyayari kasi, entertainment na lang sa church. Papatawanin na lang kayo ni Pastor. Yung mga gusto nyo marinig, yun ang sasabihin ni Pastor, hindi na salita ng Diyos. Nagkukwento na lang si Pastor. Politika, sa showbiz, kung ano-ano. Hindi na salita ng Diyos ang pinag-aaralan. Diba? At yun ang maraming gusto. Yung kikiliti sa ilang tenga. Pero tandaan nyo mga kapatid, sa ating church, we will give emphasis on the Word of God. Ay, hindi rin ako maghihingi ng pasensya sa inyo pag ang haba-haba ng mag-share mo si Pastor, ang dami mga verse. Tandaan nyo, kailangan nyo po yun. Hindi ako galit, pero gusto ko po na mataas natin ang salita ng Diyos at maitaas natin ang pangalan ng Panginoon. Bakit? Maliwanag po na sinasabi ng Biblia. Mismo ang Panginoon nagsabi nito. Sabi niya, nasusulat, yung tinutok siya ni Satanas, nasusulat, ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi saan? Sa bawat salitang nagmumula sa bibig. Maliwanag po ito mga kapatid. Kaya huwag kayong mainit. Okay?
Minsan kinakasabihan eh. Naiinip na makinig ng salita ng Diyos. Okay? Kahit ako rin, lalo na ako, puyat. Yung iba sa inyo puyat, hindi kayo nag-prepare pag linggo. Kaya tuloy naanto kayo pag Sunday. May labanan talaga yan. Kahit kami. Ako lang araw. Pero tandaan mo, manabik kayo. Katulad sabi ni Pedro, katulad ng bagong silang, kung hindi kayo iinom ng gatas, iiyak lang kayo. Pag wala kayo, tama? Kaya manabik kayo. Kahit puyat kayo, busy kayo, maging. Guys, hindi natin sabihin kung may oras kayo, ewan ko lang kung sabihin mo sa bata, may oras ka bang dumede? Actually, yung bata may oras yan eh. Automatic yan. Dati yun, every 2 hours, every 3 hours, alam yan, inorasan na ng CJ, meron silang apps, kailan dumede, anong oras ko matulog, automatic gigising yan. Pag gutom yan, may alarm clock, di ba tayo? Pag gutom ka, umuulog po, hindi ka kakain ka, di ba? Tama? Ganon din tayo mga kapatid. Hindi lang sa tinapay, kundi sa salita ng Diyos. Importante ito. It is the Word of God. Di ba? Okay? I know na alam natin na it gives you life, yung salita ng Diyos. Bibigyan niya tayo ng protection. Bibigyan niya tayo ng pagkain. Bibigyan niya tayo ng kalakasan. At hindi lang yun, nagiging malapit tayo sa Diyos. At ang ginagamit ng Panginoon, it is the Word of God. Okay? So, tandaan po natin, napakahalaga po na ito. At may isang propeta sa Old Testament, ang pangalan niya ay si Jeremiah. Alam niyo po ba na si Jeremiah ay greatest preacher nung panahon niya? Kaya lang, sa kanyang pangangaral, maraming tao ang galit sa kanyang sermon. Okay? Baliktad ngayon. Ang ginagawa ng mga preacher ngayon, hindi galit para dumami ang kanyang offering. Kung ano lang sasabihin niya. Pero si Jeremiah, sasabihin niya ang ibinahayag ng Diyos sa kanya. Okay? Kaya, they hate him. At alam niyo ginawa sa kanya? Inilagay siya. O, sige, para matigil ka, lagay ka namin sa balon. Doon ka mangaral para walang makarinig sa iyo. Alam niyo ba naging response niya? Tingnan natin muna. In-search niya. Totoo yan. Sabi niya sa Jeremiah 15:10, sabi niya, napakahirap ng kalagayan ko. Bakit ba ako isinilang sa daigdig na ito? Laging akong may kaaway at kalaban sa buong lupain. Okay? Sabi niya. Tapos sabi dito, hindi ako nagpapautang. O maraming galit sa kanya. O kaya nangungutang. Gayun man, nilalait ako ng lahat. So sa madaling salita diyo ay makita natin talaga kung mag-preach siya. Ay kung ano yung sinabi ng Panginoon, thus says the Lord. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Pero ang mga tao ayaw pakinggan ang salita ng Panginoon. Okay? Pero ano yung naging response sa kanya? Ano yung naging reaction niya sa kabila na galit ang tao? Napigil ba siya? Tingnan natin sa verse 16. Sabi niya, ang iyong mga salita ay nasumpungan at aking kinain. Hindi po yung kinain yung pinilas, ha? Okay? At ang iyong mga salita sa ganang akin ay katuwaan. Sa kabila na galit ang maraming tao sa kanya, dahil sa kanyang pangangaral ng salita ng Diyos, pero sa kanya personally, ito, naging katuwaan. It is a joy. Kaganakan sa aking puso, sapagkat ako'y tinawag sa iyong pangalan, o Panginoong Diyos ng mga kubo. Sa wingang Ingles, sabi niya, thy word were found and I did eat them. Okay? And thy word was unto me the joy and rejoicing of my heart, for I am called by the name, O Lord of hosts. Sa ibang translation, sabi niya, nagsalita ka sa akin at pinakinggan kitang mabuti. So yun po yun yung pag-translate ng kinain niya ang salita ng Diyos. Sabihin, pinakinggan niyang mabuti. Diba? Pag kumain ka, nalalasak mo talaga yung tama. Pag sinabi mo, you taste, ang sarap. Nakaranasan mo, tama po ba ako? Ganon din po, pakinggan niyong mabuti ang salita ng Diyos. Kasi kung nandito kayo, tutulog-tulog kayo at ninyo
Biblia, hindi nyo maralasap yun. Hindi nyo makikita yung benepisyo ng salita ng Diyos kung hindi kayo makikinig ng salita ng Diyos. Okay? Tingnan natin kung ano yung mga ginagawa ng tao sa kanilang pagbabasa ng Biblia. Okay, tingnan natin. Iba. Some people read the Bible. Tingnan ko kung saan kayo nandito. Una, they read it traditionally. Ano ibig sabihin yun? Kasi ang tatay at nanay nila nagbabasa ng Biblia araw-araw. So, gagayahin nila. O, tradition ng tatay namin niya. Magulang kami nagbabasa ng Biblia. So, magbabasa na rin kami. Pero ang dahilan, tradisyon. Pangalawa, superstitiously. Kaya ano ibig sabihin niya? Yung iba, kaya siya nagbabasa ng Biblia, religious charm, swerte. Pag nagbabasa ka Biblia, suswertihin ka. Araw-araw. Okay? Pag hindi mo binasa ang Biblia, baka mapahama ka. Magkasakit ka. Pwede, 2 araw makaligta ka, pero pangatlo, ay baka madisgrasya ka. So, superstitious na. Ano yan? May mga taong ganyan, baka ganyan kayo. Kaya ako nagbabasa ng Biblia. Superstitiously. They read the Bible. At yung pangatlo naman, they read the Bible educationally. Anong niringan? Para magkaroon sila ng kaalaman sa mga paksa o yung sa mga katotohanan, yung mga events o history. So, kapag may mga debate, may sasagot ka. Ay, yung iba, pag nagtatanong, may alam din ako sa Biblia. Kaya siya nagbabasa, para may maisagot lang siya. Okay? So, mga teacher, hindi lang yan dapat ang dahilan para may maisagot sa Bible quiz, mga games. Okay? Hindi kayo nagbabasa para lang merong maisagot. Okay? So, educationally. Pang-apat, they read the Bible denominationally. Okay? Ibig sabihin, para ma-depend nila yung article of faith nila. Yung mga doktrina nila. Kaya sila nagbabasa ng Biblia. At pang-lima, they read the Bible professionally. Ito yung mga pastor o preacher o missionary. Kasi sa kanilang pagbabasa, makikita nila yung mga materials para magagamit nila sa kanilang sermon. Tama? At yung pang-anim, they read the Bible proudly. Bakit? Ito yung mga nakikipaglaban, debate. Tanong mo kay Soriano, mga debatista, para lalabanan nila yung mga antikristo. Mga theological application of that. Diba? Parang nangyayari, diba? Nakatawa si Jimel, mahilig siya sa ganyan, diba? Sa maraming mga tao kaya sa nagpapasa. Kasusunod. Sabi ni Sino, tanong ka. Yan, laban niya. Yun ang purpose nila. Para mayabang. Yan mga ganyan. And sad to say po, ayon po kay Pastor J.L. Okay? Ang isa yung teacher daw po nila sa GNA, si Pastor Noel Espinosa, dahil nga po na mataas ang teachings ng Reform, may mga gumraduate o nag-aral na yumabang. Medyo, ang tingin nila yung mga elite sila, malalim ang kailang prayer. And then, hindi po tama yun. Hindi ka dapat magmayabang, hindi kaya ka binigyan ng kaalaman ng Panginoon. It is by the grace. Kaya nga po, Grace Ministerial Academy. Okay? So, mali po yung mga pamamaraan. Hindi po kayo magbabasa, mag-aaral, pupunta sa seminaryo para maging mayabang po. Hindi po yun. So, ang tanong, paano natin babasahin ang salita ng Diyos? Paano? Ano sabi ni Pedro? Gaya ng bahagong silang. Kinakailangan it should be read like a hungry baby. Gutom na bata. Okay? Kaya gusto niyang bagsak with all its strength to draw out all the nourishment he can get necessary for life. So, ang bata po talagang tete yan. Talagang sisip-sipin niya. O diba, sisip-sip niya sa breast ng kanyang nanay para siya mabuhay. Ganon din po tayo. Dapat, namin natin, pakinggan natin mabuti para malaman natin yung kailangan natin para tayo mabuhay. Okay? So, yan po ang dapat natin gawin
we should read the Bible, okay? Like a hungry baby. Okay? So, admit that we admit. Okay? So, dako tayo naman sa pang-apat. Una, remember your life source. Okay? Kaya ka nabuhay dahil sa salita ng Panginoon. Pangalawa, eliminate your sins kasi yung kasalanan. Sabi nga, pag hindi ka nagbabasa ng Biblia, okay, ang kasalanan, okay, ang maglalayo sa iyo sa Biblia. Okay? Pero ang Biblia ang maglalayo sa kasalanan. So, eliminate natin yon. Then, pangatlo, admit your need. Yung pangangailangan mo na talaga yung gatas. Kung hindi ka magdagatas, mamamatay ka. Okay? And then, pang-apat, pursue your growth. Okay? At yan po yung makita natin sa susunod na talata sa gaya ng sanggol, kayo'y manabig sa dalisay na gatas na spiritual. Anong purpose? Upang lumago kayo sa pananampalataya hanggang makamtamin nyo ang ganap na kaligtasan. Okay? So, tandaan po natin, ang kaligtasan is a great reality. Malaki po ito, malawak na katotohanan po ito. It embraces the whole of the kingdom experience. Yung kaharian ng Panginoon. Ang tanong, gusto ba nating lumago doon sa loob ng kaharian ng Panginoon? Kaya napakahalaga po yung spiritual growth. Ang spiritual growth is the issue. Napakahalaga po niya. Kaya tandaan po natin ang kaligtasan ay hindi lang yung sumunod ka sa panalangin, o sinner's prayer, o nagtaas ka ng kamay, lumod ka, o may ano. Malawak po yan ang sakop ng kaligtasan. Kaya sa Biblia, paulit-ulit po yan para makita ninyo ang laki. Lumago po tayo. At kung gusto nyo maintindihan ito, ay gamitin po natin yung sinasabi sa 2 Corinthians chapter 3, verse 18. Sabi niya, at ngayon, naalis na ang talunggong, nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ang kaluwalhatian iyan na nagmula sa Panginoon na siyang Espiritu. Ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. Okay? So dito makita natin yung antas natin nung tayo ay naligtas, nung tayo ay nakarinig ng Ebanghelyo, naliwanagan tayo. Kung dati nung natatalokbungan tayo, hindi natin makita. Katulad ni Pedro ay ni Pablo, pine-persecute niya yung mga Kristyano, pero nung naliwanagan siya, nawala na yung talukbong. Tama? Anong sabi niya? Siya'y nagbabago mula sa antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. Sabi niya, from one level of glory to the next. Ito niya? Nung nasa patay kami, merong isang matanda, 71 years old, yan, palabiro yan. Sabi niya, matagal kami hindi nakita. Sabi niya, ang mga anak ng Diyos ay nagiging magandang lalaki. Biro niya yun, di ba? Mga minsan biruan niya eh. Itinataas na sarili niya. Okay? Tawag niyo yun? Meron bang ganyan? Nakausap ko yun? Basta mga poking magaganda. Diba? Mga biro na itinataas ang kailang sarili. Alam niyo, sabi ko, may katotohanan yun sa spiritual sense. Kung ikaw ay matagal ng mananampalataya, ang pinaka-goal mo bilang mananampalataya, yung level of glory to the next, magiging kang kawahis ni Kristo. Sa kanya? So sa kanya, pabiro yun, may katotohanan yun ng biblically, na kami, matatagal na nga kasi kami sa Unide. So matagal kami hindi nakita. Okay? Pero dapat makita yung level. Bagamat physically, tumatanda na kami, kumukulubot na mga mukha namin. Right? Pero yung antas ng spiritual dad mo, lumalago ka. So sa kanya, biro, physically, pumupogi, pero tayo bilang mananampalataya ay umaangat tayo yung antas natin from level of glory to the next. Ako niya, kinakailangan lumalago tayo. And sad to say, mga
kakilala namin, mga taga-Imos yung iba, mga dati dito sa church. Ngayon, nasaan na? Saan na? Iba-iba ng church nila. And sad to say yung iba, sa TV na lang. Sa tingin nyo ba, lumalago sila yung antas? Ay, mamaya makikita nyo kung anong sakit mo. Okay? So, paano makita natin, ito, sabi ni Pedro, ay ni Paul, nagpapatuloy nga ako, patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa magitan ni Kristo Jesus. Ang buhay nahahantong sa langit. Sa magitan ng kapangyarihan ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang ating katong lupo ay may kahinaan. Humihina, tumatanda. Kahabaguin niya upang maging maluhati tulad ng kanyang katawan. Ano na yun? Physically, tumatanda tayo, humihina, pero babaguhin ito ng Panginoon. Okay? So, dito masakita natin na si Pablo, si Paul, want to chase after the prize which is becoming like Jesus Christ. Kumbaga sa takbuhan ay hindi siya tumitigil. Kung hindi man siya nanalo ngayon, may susunod pa. Hindi siya nag-give up. Kanina, from level, tumataas ang tumataas. Kung dati, sa local ka lang, international, hanggang sa makarating ka sa Olympic. Pakinggan yung pag-grow. Kanya, hindi siya stagnant. Diba? Ang bata, cute yan, pag baby. Pero 10 taon na, hindi pa rin baby pa rin. Sabi ng mga lola, huwag kang lumaki bigla-bigla. Kasi cute nga naman. Diba? Siyempre, pag lumalaki, hirap na buhatin niya. Diba? Hindi yun ang proseso. Kinakailangan lumago. Tama po ma? At sabi nga ito yung ating tema, makita na sa amin, magpatuloy kayong lumago sa kagandahang growing grace. At saan? Sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Kristo sa kanyang kalulatian ngayon magpakinagman. So we want to grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ, Savior Jesus Christ. So hindi po yan tumitigil tayo, nag-pray tayo ng sinner's prayer, tumaas tayo ng kamay, tapos na. Hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Mali. We need to grow. Kaya kang iinom ng gatas, kakain, para lumaki ka. Hindi para manatiling bata. Tama po ba? Alam nyo, tatapatin ko, para mangyari yan, kinakailangan magkaroon po tayo ng need to be discontent with where you are. Kung ano meron kayo ngayon, dapat hindi kayo masiyahan na ako, okay na po akong baby. Bagamat cute yung aking apo, pero hindi pwedeng manatiling baby na siya. Diba? Dapat hindi ka makontento. Okay? Hindi ibig sabihin wala tayong kasayahan. Okay? O hindi rin ibig sabihin ito ay gusto pa nating malaman. Pero the reason kung bakit tayo nagbabasa o nag-aaral o gusto natin ang salita ng Panginoon ay sabi, I want to know more of His Word because the more I know His Word, the more I know Him. So, hindi lang educationally, magbabasa tayo ng Biblia para may sagot tayo sa mga tanong, kundi mas lalo pa nating makilala si Jesus. Diba? Yung growing grace in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Yun ang purpose po natin. Kasi nga, si John MacArthur, hindi po siya pumunta sa seminary para matuto mag-preach. Kundi kaya po siya nag-aaral sa seminaryo para matuto siya na mag-interpret ng Biblia at dahil sa kanyang pag-aaral o pag-i-interpret ng Biblia ay lalo pa niyang makilala ang Diyos ng Biblia. Okay? So, ang kanyang goal, sabi niya, the goal for me is not to know the Bible. Hindi mo alam na from Genesis to Revelation. Diba yung iba, gusto nila malaman niya, Matthew, Mark, para ilang Bible, ilang verse, ilang books sa Old Testament, ilang books sa New Testament, ilang lahat ang total, ilang verse sa ganito, ano yung short verse. Di ba mga ganyan? Ay, tanong na tanong. Hindi yun ang purpose natin. Kung bakit tayo nagbabasa ng Biblia. Kundi ang ating goal
ay hindi malaman ang Biblia, kundi the goal para sa atin is to know the God of the Bible. Ano po ba yan? At hindi po tayo matatapos habang tayo nabubuhay. Yan po ang ating dapat gawin. At tandaan po natin, meron pong 3 steps, okay? Spiritual growth, okay, goes into 3 steps. Okay, una, meron tinatawag na spiritual babes. Pangalawa, may tinatawag na spiritual young men. And also, pangatlo ay spiritual father. Tingnan natin kung nasaan kayo dito. Basahin natin sa 1 John chapter 2, verse 12 to 14. Okay. Sumusulat ako sa inyong mga anak. Anong katangian ng anak? Sapagkat pinatawad na ang inyong mga kasalanan dahil sa kanyang pangalan. So, ang mga anak ng Diyos ay yung mga napatawad na o meron ng salvation. Tama? Okay? Ngayon, sabi naman dito sa verse 13, sumusulat ako sa inyong mga ama. Anong katangian ng ama? Sapagkat nakikilala ninyo siya, nasa simula pa siya na. Okay? They know the Father. And then, susunod sabi niya, sumusulat ako sa inyong mga kabataan sapagkat napagtagumpayan ninyo ang masama. Okay, so, napaglalabanan nila. Sabihin, nakakalaban na siya sa masama. Okay, and then, inulit-ulit sa verse 14, sumusulat ako sa iyo, mga anak, sapagkat nakakilala ninyo ang Ama, they know the Father. Sumusulat ako sa inyo, mga ama, sapagkat nakikilala ninyo siya, nasa simula pa siya na. And then sa mga kabataan, sapagkat malakas kayo, okay, nagiging strong sila, nananatili sa inyo ang salita ng Diyos. So talagang ang salita ng Diyos talagang nasa nila lagi, nananatili sila. At tinatalo na nila ang masama. Okay, kita niya. So makita po natin dito, ang spiritual babies, they know the Father. Kaya pwede tayo tumawag Dada, okay, Aba. Diba? So, yun yung mga Christian. Okay? So, ang spiritual young men naman, ito yung mga strong in the Word. Kasi they overcome the wicked one. Okay? Ang wicked one po ay nagdi-distinguish po yan. Nagpapanggap po silang mga anghel na kaliwanagan, nagpropagate po sila ng maling doktrina, pero ang mga young men are strong in the Word. Alam niya, nadidiscern niya ang mga false prophet. Kayo ba? Nalalaman niyo ang mga propeta o baka naman kayo tanggap at tanggap. Okay? Alam niyo yung mga nagpapanggap, alam niyo yung mga maling katuruan kasi bakit? Alam niyo ang Biblia. Ipasa sa inyo, paano niyo malalaman ang totoong pera? Kasi alam mo nga, ang pinag-aaralan mo, totoong pera. Kapag may nagbigay sa iyo ng fake, alam mo, fake, tama ba? So, ganoon din po yan. Ang mga kabataan o spiritual young men, they were strong in the Word. Okay? So, tanda po natin, sa pagiging baby, okay, you just know God. Pero tanda po natin, hindi po tayo dapat madala ng iba't ibang doktrina. Dapat dumating ang Panginoon na time na we are strong in the Word at alam mo yung theology mo and you can overcome the deceptions of the evil one. So yan po yung ating karanasan. Ako rin po yung galing sa mga gano'n, kung ano yung mga doktrina na ating napapakinggan. Pero the more na nag-aaral ka ng salita ng Panginoon at yung pong reform theology ay bumabalik sila sa turo ng Biblia. Hindi yan sa kung ano-ano. Kaya nauso ngayon din mga prosperity teaching. Siyempre gusto ng iba. Prosperity. Sino ba maayaw yumaman? Diba? Sino ayaw gumaling? Eh, yan ang pang-akit nila. Pero tanda po natin, yan ang panghihikayat din ng Diablo. Okay? Kaya huwag tayong mapadaya po. Okay? So, tanda po natin, paano po ba matatapos ang spiritual growth? At yan nga po makita natin sa magitan ng spiritual father. Ano ba yung spiritual father? Who knows Him, who is from the beginning. Okay? So, yun po yung ating goal sa buhay. Makilala natin ang Diyos.
Hindi lang basta magkaroon tayo ng kaalaman sa Biblia, kung saan verse ito, kundi makilala natin ang Diyos. Okay? So, ano po ba yung ibig sabihin nito? What does that mean? It means you've gone beyond the theology. Higit pa sa theology, you began to know God who owes you. Hindi lang malaman mo yung doktrina sa kaligtasan, sa kapatawaran, sa pagkabuhay na muli, sa pagbabalik ng Panginoon, kundi makilala mo ang Diyos na sumulat ng Biblia at ng mga Biblia. Ito pong ibig sabihin na you pursuit of godliness. Yung talagang hinahangad mo, hinahabol mo o hinahangad mo na makilala ang Diyos. At ito po ay nanggagaling, umusbong dahil mayroon kang discontent sa kalagayan. Hindi kayo komportable. Christian ako for so many years. Alam niyo po ba na si Pablo, nung sinabi niya po ito sa Philippians chapter 3, verse 12 to 30, sabi, hindi sa nakamtan ko ang mga bagay na ito. Hindi rin na ako'y ganap na. So, ibig sabihin, discontent siya. Okay? Alam niyo po ba na nung binanggit niya yung mga talatang yan, siya po ay nasa 60s na. Sino yung 60 years old na? Senior ka na, di ba? Okay, yung pisan ko kahapon, 60 years old na siya. Pero alam niyo po ba na si Pablo ay 30 years na siyang na-convert? Pero anong sinabi pa rin niya? Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay ito. Hindi, marami na akong experience. Dapat na. Tigil na ako. Okay? Ano sabi niya? Hindi rin ako'y ganap na. Ano pa ginagawa niya? Ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako tinawag ni Kristo. Mga kapatid, hindi ko pinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit sa bagay ang ginagawa ko, nililimot ko na ang nakaraan at sinisikap na marating ang layunin kong makamtan. So, hindi po siya kontento. Hindi pwede, Christian ako. Tumagat na ako sa Panginoon. No, magpatuloy ka. Kaya sabi niya sa verse 10 and 11, sabi niya, ang tanging hangarin ko ngayon, lubusang makilala si Kristo. Maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang paghihirap, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan, upang ako may muling buhay mula sa mga patay. Kita niyo yung kanyang desire. Okay? So, kaya mga kapatid, magkaroon po tayo ng need to be a discontent. Hindi yung masihan ka na. Yung alam mo, baka John 3:16 lang alam mo. Okay? O Revelations 3:20, Philippians 1:6, ano lang. Hindi makilala mo, hindi yung mga verse na yan. Kundi makilala mo si Kristo. Bakit pa siya namatay? Bakit siya ang pinili ng Diyos? Bakit nagkatamang tao siya? Para nasa mo yung kanyang kapangyarihan sa niya. Okay? Kaya kung ikaw ay, if you ever get smug, okay, or content, sabihin ay mapagmalaki ka, o nagiging palalo ka na, o nasisiyahan ka na sa iyo, sarili, spiritually, tanda mo, that's a sin. Kasalanan po yan. As well as cheating. Ninanakawan mo yung sarili ng the riches of the glory of God's truth. Kung nakukontenta ngayon at ayaw mo na makinig, magbasa, mag-aral ng salita ng Diyos, ninanakawan mo lang sarili mo ng mga magagandang katotohanan na dapat ito ay maintindihan mo at mai-apply mo sa buhay mo. Nakanyo po ba yan? Okay. So, yung po makita natin na ating makikita na kailangan natin mag-pursue sa ating paglago. Kasi, ninanakawan mo ang sarili. Okay? And then, panglima, balik sa ating paksa at sabi, sapagkat sinabi ng kasulatan, naranasan ninyo ang kabutihan ng Panginoon. So, ang panglima, na makita natin dito, remember your life source
Eliminate your sin, admit your needs, pursue your growth, at yung panglima, survey your blessing. Okay? Sabi nga sa wikang Ingles ay, have you ever tasted the kindness of the Lord? Naranasan nyo na, natikman nyo na ba ang kabutihan ng Diyos? Sa Greek, ang ibig sabihin po ng goodness ay Christos. In Greek, may ibig po sabihin niyang goodness, kindness, and graciousness. Okay? Tingnan po natin, isa-isahin po natin na tingnan ko nga kung naranasan nyo ng ito. Okay? Ano yung mga kindness ng Panginoon sa buhay nyo? At dapat naman, okay? Una, He has poured out His mercies new every morning to you. Tama? Yan po yung sinasabi sa limitation. Araw-araw, binubuhos niya yung kanyang mercy. His mercies are new every morning. Alam mo, nagkasala ka, hindi ka kagad namatay. Diba? Ano ko pera na kasalanan? Kamatayan. Pag-ising sa umaga, buhay ka pa. That's mercy of God. Tandaan po natin, kaya po tayo nakakahinga dahil mercy of God. Okay? And also, He has been faithful. Sabihin, kahit hindi ka tumutupad, di ka masunurin, ang Diyos, sapat pa rin. May mga pangako kayo, tapos hindi nyo magagawin, pero ang Diyos, pag nangako, hindi siya nababago. Yan po ang katangian ng Diyos. And then, pangatlo, He has blessed you with all spiritual blessings in the heavenlies. Napakaraming mga pagpapala. Mga inilaan ng Diyos na kayamanan, di ba, sa kalangitan, na naghihintay para sa iyo. Ang tanong, na-enjoy mo ba ang lahat ng iyon? Kaya nga sabi niya, huwag kang maglagat na kayamanan dito sa salitan. Kasi ano, inanakaw lang, magnanakaw, kinakalawang, sisira, inaanay, di ba? Tama? Nabubulok, na-obsolete, di ba? Outdated, di ba? Kaya, tanda po natin, ang isipin natin ay yung mga bagay na panglamin. Kaya, enjoy po natin yun. Have you taken all of that in? Pumasok ba talaga sa isipan mo yan? Talagang ano. At yung mga prayer mo ba ay na-answer? Eh, di ba? That's a blessing. Kabutihan ng Panginoon. Yun yung sa dami-dami ng mundo, sa tao sa mundo ito, napakinggan ka ng Diyos. Di ba? Ano pa yung mga kindness ng Panginoon? He has brought you to salvations of your children. Hindi ka lang, pati yung mga anak mo ay nadala sa kaligtasan. At hindi lang yan, binigyan ka pa niya ng opportunity para maglingkod sa kanya. Di ba? And also, binigyan ka niya ng kalakasan in the midst of trial kung meron kang mga pagsubok, suffering, at minsan ay nawala yung partner mo, o kaya namatay ang iyong anak, pinalalakas ka ng Panginoon, di ba? Yan ang kaputihan ng Diyos. Ano pa? He has carried you through the pains of serious illness. Yung sa panahon na talagang matindi yung sakit mo, inalagaan ka ng Panginoon, di ba? Maalala ko yung asawa ko hirap na hirap siyang tumayo. Naiiyak siya. At nung dinala siya sa doktor, sabi niya, I thank God for my family. Nadrama siya. Sabi niya, sino ang maalaga sa inyo? And this is the Lord. Tama? Hindi kayo pinabayaan ka na lang. May pamilya ka. Alam mo ang Diyos. Kasi ang hirap. Hindi ka makatayo eh. Hindi ka makapunta sa toilet. Ang hirap mo. Diba? And also, He has given you a triumph view of death. Hindi ka tatakot sa kamatayan. Kaya ang tanong, have you tasted the Lord's goodness? Sabihin mo yan. Kasi the more na makikita mo yan, the more na magbabasa ka, gugustuhin mo ang salita ng Diyos sapagkat hindi kayang bigayan ng kalayawan ng mundo nito. Mga pansamantala lang. Diba? Kahit yung kayamanan ng mundo nito, nanakawin niya, mawawala yan. Iiyak ka pa nga eh. Tama? Panganakaw yung mga bagong cellphone mo, bagong bike mo, bagong sasakyan mo, bagong bahay mo na sunog, iiyak ka. At tingnan mo yung mga blessing ng Panginoon.
Alam nyo, may mga Kristiyano na hindi nag-crave for the word sa salita ay nakakalungkot. Ang katulad nila ay mga taong may sakit na anorexia nervosa. Hindi po yung nervoso. Sinerge ko yan, sabi po sa Webster Dictionary, ang anorexia nervosa ay is a serious disorder in eating behavior. Pagkain. That is characterized especially by pathological fear of weight gain, okay, leading to faulty eating pattern. Ayun niyang tumaba, pero mali naman yung kanyang eating pattern. So, malnutrition and usually excessive weight loss, minsan na sobra namang pumayat, and occur mostly common in young women, mga babae. Yung ayaw kasing tumaba, gusto pa pa-sexy. So, yun po ang mga sakit na anorexia nervosa. Okay, so that is a disease that a woman get who starve themselves. Okay, so nagpapadayat sila, sometimes they starve themselves to death. Di ba? Sino ba yung si Celine Dion ba yun? Anong tamaya? Si Dion na nakita ko, sabi ko, payat mo, bigay kitang taba ko. Okay. Ano po ang mga sintomas ng mga anorexia nervosa? Una, yung occasional binges, okay, yung sobra binges po yung sobra excessive food binges, yung tahaw, okay? At dahil sa kanyang kakawan sa pagkain, nagsusuka siya. Okay? At minsan may umupupo na, okay? Nagiging siya. Pangalawa, na sintomas ng anorexia nervosa, yung hyperactivity. Hyper naman to. And makita natin na excessive exercise. Ang exercise siya, exercise oneself fit para makompetent siya. Para mamayat siya. Kakain ng marami, tapos sabi niya, mag-exercise ako. Okay? Para mamayat naman ako. At yung pangatlo, depression. Okay? Kasi inability with the real problem of life. Hindi niya alam yung mga problema niya sa buhay. Okay? And pang-apat, na sintomas ng sakit na ito ay social isolation. Okay? Kasi you have to continually hide from everybody because you have to hide the truth. Ayaw mong malaman yung katotohanan tungkol sa sarili mo, kaya ina-isolate mo sarili mo. So, itong sakit na ito ay malungkot na disease. Okay? Bakit? Kasi hindi naman ito nanggagaling sa germs, hindi naman ito nanggagaling sa bacteria, hindi naman ito nanggagaling sa injury, hindi naman ito namamana, and it doesn't come from any physical source. Okay? Therefore, makita natin ito ay ridiculous in a sense kasi hindi naman ito dapat mangyari. Kaya kung titingnan natin, kung pagkahambing natin sa spiritual anorexia, okay? Ano yun? Makikita natin na yung they have occasional binges, they go to a Bible conference and seminary. Maraming mga Kristiyano aattend sila ng mga seminar, mga camp, seminar, ganyan, conference. Okay? And then, na-overdose sila sa mga input. They listen sa mga podcast, they read books, pero immediately eliminate without benefit of application. Ibig sabihin, pasok lang ng pasok. Okay? Marami silang alam, pero hindi naman nila ina-apply sa buhay nila. Lang i-apply mo yung mga katotohanan. Okay? Kaya walang mangyayari. Okay? And then, pangalawa, yung characterized by hyperactivity, itong mga Kristiyanong ito, involved sila sa church. Okay? Attend sila ng mga attend nga. Sila sa mga activity. Okay? Pero, nadidepress sila. Okay? However, kahit na very busy sila sa mga activity, nadidepress sila. Bakit? Kasi wala silang joy, wala silang peace, wala silang confidence, and wala silang comfort, at wala silang lakas ng loob. Okay? Bakit? Kasi they were characterized by doubt, pagdududa, may takot pa rin, because they never enjoy triumph over sin. Hindi sila nagtatagumpay. So, pakitang tao lang sila.
Yan, masaya. Pero pagdating sa sarili niya, hindi sila magtagumpay sa mga tukso o mga kasalanan. Okay? So, hindi nila ma-handle yung mga issues of life. Kasi nga hindi nila ginagamit ang salita ng Diyos. Okay? And then, pang-apat, makita natin, ay kaya hindi maiiwasan, ang gagawin nila, i-isolate nila yung sarili nila mula sa intimate fellowship with God's people. Para sa ganoon, itan na lest the truth be known. So yan po yung iba kung bakit ayaw na pumunta nila sa church. Dahil ina-isolate nila sa kanyang sarili. Ayaw nilang papabilang sa mga pamilya ng Diyos at wala silang nalalaman na katotohanan kasi nga hindi sila nakikinig ng salita. Yan. So yan po ay nangyayari sa loob ng church. Okay? Kaya ngayong umaga ay hindi naman tayo magiging doktor, sabi natin dyan mga Arthur, pero bibigyan tayo ng tibay na pamamaraan para ma-cure natin itong tinatawag na anorexia nervosa in our church. Ano dapat natin gawin? Normal nutrition lang. Okay? So, huwag yung gahaman pag nakakita pagkain. Diba? Ako. Ang dapat natin, no? Just eat. Kumain lang kayo ng tama. Maliwanag po ba? Okay? So, ang tamang prescription, isulat nyo, you eat. Okay? So, makita po natin iba't ibang mga problema sa loob ng church. Okay? Nakagaya nga sabi sa inyo na spiritual anoxemia, yung occasional binges, hyperactivity, depression, and also i-isolate niya ang ating sarili. Okay? So, tandaan po natin na kung tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, magbabasa natin tayo, pero kung wala itong application, di natin ipinamumuhay, wala rin calorie tayo. Walang mangyayari. And kung tayo ay hyperactive, pupunta tayo sa church, lipat tayo ng lipat kung saan church. Diba? Wala rin yung mangyayari. Kasi kahit na anong dami ng pinupuntahan mo, active ka, pero nadidepress ka, hindi ka naman nagtatagumpay sa iyong kasalanan, madidepress ka rin. Okay? And also, mayroong mga tao na ayaw nilang pumunta sa loob ng church, ayaw nilang magkaroon ng intimate fellowship kasi they don't want the truth to be known. Ayaw lang malaman ang katotohanan. Okay? So, ang answer sa lahat ng itong problema that flows out of the church, in the church, is to eat. Ano yung dapat natin kainin? Salita ng Panginoon. Ay, huwag po tayo manghihinawa. Itin natin sa tulad ng isang bagong silang na sanggol. Naisin natin ang ano? Spiritual na salita. Kasabikan po natin yan. Upang lalo tayong lumago at upang sa ganoon ay talagang makita natin ang mga pagpapalang na papaloob. Kasi the more na hindi ka nagbabasa, nade-deprive mo ang sarili. Okay? Dinedieta mo ang sarili. Okay? Purihin natin ang Panginoon tayo na. Panginoon, salamat po sa kayamanan ng iyong mga salita. Na ito yung mga pinayo ni Pedro sa kanyang mga sinusulatan ng mga na-persecute, mga dumaraan sa mga pagsubok sa buhay. At alam namin na ito yung source ng aming buhay, ang iyong mga salita. Kaya, kung anumang mga kasalanan na meron kami, alisin po namin ito. Talagang makita namin na kailangan namin ng iyong salita upang kami ay lumago
lumakas, maproteksyonan sa kaaway, at upang kami ay lumago sa pananampalataya. At hindi lang yun, kundi nakita namin ang mga pagpapalang na papaloob sa iyong salita. Kaya nais namin, Panginoon, na sana'y bigyan mo kami ng pagnanais. Kung meron mga umakagaw ng aming oras at panahon sa aming pagnanais ng pakikinig, pag-aaral ng iyong salita, patawarin mo kami, Panginoon. Huwag mong hayaan na ang aming kaaway ay dayain kami, Panginoon. Tapos lalo ka namin mahaling kasabikan ang iyong mga salita. Sa iyo namin binabalik ang papuri sa salamat sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen at Amen.